Ang World Risk Index, merong tinitingnang mga parametro. Unang-una ay yung pagka-hazard natin, pagkarami ng mga hazards na nangyayari sa Pilipinas at yung populasyon na exposed sa hazards. Una-una, malaki tayong populasyon. 110. Napakaraming hazard. Mapabagyo, mapaulan, nandyan yung malakas na hangin, pwedeng mag-storm surge. Malakas na hangin na pwedeng makasira ng mga gusali, mga bahay. Mga baha, landslide na makakasira ng mga riyan, makamatay ng tao. Climate change, di ba? Nandyan yung volcanic eruptions. Nandyan yung lindol, tsunami. No? So, napakarami nating mga panganib na nangyayari dito. Meron ba tayong magagawa sa mga panganib? Hindi na natin maialis yun. Hindi yan matatanggal. So, talagang mataas na tayo doon. Pangalawa, ano ba tayo? Vulnerable ba tayo sa epekto ng mga panganib na yun? Meron ba tayong ginagawa para mas handa tayo? So, for example, pagdating ng lindol, magaganda ba yung ating implementation ng ating building code? No? To be fair, compared sa ibang bansa, hindi masirain ang mga building natin basta sumunod sa building code. Ang mga nasisira dyan yung mga mahina ang istruktura, hindi maganda ang materyales, pangit ang disenyo, at hindi pulido ang paggagawa. Okay? Siyempre, yung mga populasyon na nakatira sa mga high-risk areas, delikado din. Pero ang importante, meron ba tayong paraan na ginagawa upang mas maging handa? Gaano tayo ka-prepared? Yung mga yan, ang talagang factors. No? Gaano ba ka-vulnerable ang mga tao? Siyempre, pag sakitin ka, o di kaya ay wala kang masyadong trabaho, wala kang pera para maibalik, makabangon ka agad-agad, no? Kailangang may mga programa para doon. So kung titingnan natin, maraming factors. Pero ang isang dyan, isa na tayo sa pinakamaraming panganib and exposure. Kung hindi pa tayo naghahanda, sobra-sobra na tayo dapat sa mga apektado. So, yung ranking importante na ipakita na saan tayo. Pero ang kailangan maintindihan ng lahat, kung wala tayong ginagawa, mas apektado ba tayo? No? Ibig sabihin, mas malala ang epekto. Ngayon, ito yung kailangan nating maintindihan. Paano tayo maghanda? I-improve natin yung monitoring and early warning system. Isa na yan. I-improve natin yung lokasyon ng mga human settlement ng mga bahay, dapat sa hindi masyadong delikadong lugar, at kung kahit may pagkadelikado, mayroong mitigation measure ba? Empowered ba yung mga tao na matuto at mapaghandaan ng tama? Diyan pumapasok yung community-based preparedness. Kasi may limit ang technology at may limit ang warning. Kahit maganda yung warning mo, kahit na-forecast mo yung posibleng mangyari.